Ito na, US nag-deploy ng anti-ship missile sa Batanes. Nagulat ang China. Dito, malapit na ang teritoryo nila. Kaya mataas ang alerto ng Pilipinas at Amerika. Tahimik man ang China, pero kitang-kita ang kanilang pangamba. Ngayon, 500 tropa ng Amerika naman ang dumating sa Taiwan. Parehong naghahanda para sa posibleng sagupaan laban sa China. Habang US bombers naman ay dumadating na malapit sa teritoryo ng China. Kabilaan na ang galaw at unti-unti nang dumudugo ang mga tensyon sa rehiyon. Paano kung talagang magsimula na ang laban ng dalawang higanteng bansa? Handa na ba tayong harapin ang bagyong paparating? Mga kahistoryador, seryoso na ang laban sa pagitan ng mga malalaking bansa sa Asia Pacific. Kamakailan, nag-deploy ang US Marines ng bagong anti-ship missile system na tinatawag na Nemesis sa Batanes, isang isla sa hilaga ng Pilipinas na malapit sa teritoryo ng China. Ang Nemesis ay isang ground-based launcher na may dalawang naval strike missiles na kayang tamaan ang barko hanggang 115 miles ang layo. Layunin nito na palakasin ang depensa sa dagat at hadlangan ang paggalaw ng barko ng kalaban, lalo na ng mga Chinese Navy na malakas sa rehiyon. Ito ay bahagi ng malawakang military drills na ginanap mula April 21 hanggang May 9 na tinawag na Exercise Balikatan 2025. Dito, sinanay ng mga US Marines at mga sundalo ng Pilipinas kung paano gamitin ang Nemesis sa mga anti-ship operations sa Luzon Strait na isang mahalagang daanan ng mga barko, lalo na ng China, papunta sa mas malawak na bahagi ng Pacific Ocean. Hindi lamang ito simpleng ehersisyo dahil malinaw ang mensahe na ayaw ng mga alyado na makontrol ng China ang karagatang ito. Bukod sa balikatan, isinasagawa na rin ngayon ang mas malawak na joint military exercises na tinatawag na Kamandag 9 na kinabibilangan ng Pilipinas, Estados Unidos, Japan, South Korea at United Kingdom. Ang kamandag na nangangahulugang kaagapay ng mga mandirigma ng dagat ay taunang drill para palakasin ang samahan at kakayahan ng mga puwersa ng mga bansang ito. Dito ay gagamitin na ang Nemesis sa live fire drills kung papayagan ng panahon na magpapakita ng seryosong paghahanda sa posibleng labanan. Ang pagde-deploy ng ganitong advanced na missile system at ang sama-samang pagsasanay ng mga puwersa ay malinaw na senyales ng matinding kompetisyon sa rehiyon. Hindi na ito simpleng palitan lang ng salita. Halos nakikita na natin ang isang harapang labanan sa pagitan ng mga higanteng ito. Habang papalapit ang mga US bombers malapit sa China, ramdam ng lahat ang pagtaas ng tensyon at ang pagsusumikap na maghanda para sa anumang posibleng pangyayari. Paano kaya kung hindi na lang ito mga drills? Kung magtutuloy-tuloy ang kompetisyon at mauwi sa aktual na labanan, handang-handa na ba ang Pilipinas at ang buong rehiyon sa magiging epekto nito? Mga kahistoryador, kasabay ng pag-deploy ng anti-ship missile ng Amerika sa Batanes, may bagong balita naman mula sa Taiwan. Aabot na sa 500 tropa ng Amerika ang nandyan ngayon para magbigay ng training sa mga puwersa ng Taiwan. Sabi ng isang retiradong opisyal ng US Navy, kailangan pang dagdagan ito hanggang sa 1,000 para mas maging handa ang Taiwan laban sa banta ng China. Ang presensya ng mga Amerikanong sundalo
ay bahagi ng plano para palakasin ang depensa ng Taiwan. Sa isang hearing sa US Congress nitong Mayo, sinabi ng opisyal na kung bibili tayo ng mga armas at kagamitan mula sa Amerika, dapat din tayong makatanggap ng sapat na pagsasanay. Kaya't naroon na ngayon ang mga tropang ito bilang mga tagapagsanay na nagtuturo kung paano ipagtatanggol ang isla sa anumang pagsalakay o panganib. Ayon sa mga eksperto, ang pagdadagdag ng mga tropa ay hindi lang simbolo, kundi seryosong hakbang na nagpapakita ng mas malalim na ugnayan ng Amerika at Taiwan sa militar. Ito rin ay senyales na unti-unti nang lumilipat ang Amerika mula sa pagiging strategic ambiguous patungo sa strategic clarity, na ibig sabihin ay mas malinaw na ang posisyon nila sa usapin ng depensa ng Taiwan. Ngunit hindi lang ito basta-basta pagpapakita ng lakas. Sinasabi rin na kailangan ng Taiwan na taasan ang kanilang defense budget hanggang 5% ng kanilang kita upang magkaroon ng sapat na kagamitan at kahandaan. Ayon sa mga eksperto, ang ganitong porsyento ay karaniwang kayang suportahan ng mga demokratikong bansa na seryoso sa kanilang seguridad. Balik tayo sa Pilipinas dahil habang ginagawa ang mga pagsasanay sa Taiwan, nasa Batanes naman ang mga anti-ship missile ng Amerika na handang harangin ang anumang paglusob sa ating karagatan. Malapit na sa teritoryo ng China ang Batanes, kaya't mataas ang alerto ng Pilipinas at Amerika. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng seryosong paghahanda ng mga bansang ito laban sa lumalaking banta ng China. Ang tensyon sa rehiyon ay hindi na basta-basta lang, sapagkat kabilaan na ang mga galaw at unti-unting dumudugo ang tensyon. Habang patuloy ang paglalagay ng mga makabagong armas sa Batanes at pagsasanay ng mga tropang Amerikano sa Taiwan, isang bagong babala naman ang ibinato matapos lumipad ang mga US bombers malapit sa teritoryo ng China. Ito ang pinakabagong hakbang ng Amerika para ipakita na hindi sila papayag sa anumang pagbabanta sa rehiyon. Ang paglipad ng mga US bombers ay bahagi ng isang malawakang operasyon na layuning ipakita ang kapangyarihan at kahandaan ng Amerika sa rehiyon. Ayon sa mga ulat, ang mga eroplano ay lumipad sa mga lugar na malapit sa silangang baybayin ng China na isang estratehikong bahagi na binabantayan ng Beijing. Sa kabila ng tahimik na sagot ng China, ramdam ang pag-aalala sa militar at pamahalaan nito. Pinapakita ng kilos ng US na handa silang tumugon sa anumang banta sa kanilang mga alyado sa Asya, lalo na sa mga bansang tulad ng Taiwan at Pilipinas. Dahil dito, nagtaas ng alerto ang mga puwersa ng China sa kanilang baybayin at nagkaroon ng dagdag na paggalaw sa mga barko at eroplano upang bantayan ang lugar. Ayon sa ilang eksperto, ang ganitong uri ng operasyon ay naglalayong palakasin ang presensya ng Amerika sa rehiyon at subukang hadlangan ang mga plano ng China sa dagat. Hindi lamang ito simpleng pagpapakita ng lakas. Kasabay ng paglipad ng mga bombers, may mga puwersa rin ng Amerika na nagtataguyod ng mga bagong missile systems sa mga isla ng Pilipinas, partikular sa Batanes, upang mas maging handa laban sa anumang posibleng panghihimasok ng China. Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na plano ng Amerika upang palakasin ang kanilang posisyon sa Indo-Pacific area. Sinabi ng mga opisyal na mahalaga ang rehiyon na ito para sa pandaigdigang kalakalan at seguridad. Mga kahistoryador, nasa punto tayo kung saan halos walang balanse ang sitwasyon at tila bawat galaw ay sinusubaybayan ng dalawang higanteng bansa. Ano ang magiging susunod na hakbang nila?
Handa na ba tayong harapin ang posibleng direktang sagupaan sa rehiyon? Sa kabila ng mga pagsubok at tensyon na umiikot sa pagitan ng Amerika at China, malinaw na ang bawat hakbang ay may malalim na epekto, hindi lamang sa rehiyon kundi pati na rin sa buong mundo. Ang pagpapadala ng mga missile system sa Pilipinas, ang pagdating ng mga tropa sa Taiwan at ang paglipad ng US bombers malapit sa teritoryo ng China ay nagpapakita ng seryosong kompetisyon at paghahanda para sa posibleng alitan. Bilang mga tagapanood, mahalagang maging mapanuri tayo sa mga pangyayaring ito dahil nakakaapekto ito sa seguridad at kapayapaan ng ating bansa. Ano sa tingin ninyo, mga kahistoryador? Paano natin dapat harapin ang tumitinding tensyon sa rehiyon para mapanatili ang kapayapaan? Ibahagi ang iyong opinyon sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang balita gaya nito.